Kapatid, meron ba kayong pinagpe-pray ngayon o inaasahan na mangyari? So, kailan ka huling nagtiwala, mga kapatid? Kailan ka huling nagtiwala sa kahit hindi niyo pa nakikita yung results nung pinagpe-pray niyo? So, good morning! Ito ulit ako, ang iyong sister in faith, si Lane, with my husband, special guest, si Mark, para mag-share kami ng devotion namin for today. So, kamusta naman kayo? Ito na naman tayo sa maulang panahon. Praying na safe kayong lahat. So, let's dive into the Word. So, ngayon, continuous tayo sa Book of Hebrews. So, nasa chapter, last chapter of 10 na ako and so, first part ng chapter 11. So, Hebrews 10:23 and Hebrews 11 verse 1. So, ito kasi, ang context nito, yung Hebrews 10, sinulat ito ni Paul sa mga Christians noon na nadi-discourage sila because of their, mga sufferings nila, nakakaranas sila ng persecutions noon. Siyempre, yung mga Christians noon, talagang like kahit ngayon sa mga present day generation natin, we are facing a lot of persecutions, problems, diba? When we come to the Lord, dagsa talaga yung mga problems, tutuligsa siya. Pero many of those Jews naman had accepted Jesus, pero syempre nape-pressure sila na mag-comply or dun sa faith kasi nga sa mga kinakaharap nila. So doon, pinag-usapan yung Jesus sacrifice once and for all, diba? Yung ginawa nga ni Lord for us na yung last time bilang na high priest, siya yung ultimate sacrifice and that happened once and once and for all na, applicable sa lahat ng tatanggap sa kanya. So the confidence of believers now have come to the Lord, encouragement to stay faithful in spite of the hardship. So yun nga, basahin muna natin yung yung verse. So Hebrews 10:23, it says, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." So, ang ganda niya, no? Napaka-impactful and encouraging. So, himay-himayin natin siya. So, yung observation dito, kasi tayo kailangan kasi natin pag nilay-nilayan yung Word of God. Like what I've said sa mga previous na devotions ko, ito yung ating ultimate weapon. Diba? Kailangan din, para hindi tayo ma-deceive ng enemy, we should really understand and study the scripture. So, hold unswervingly. Medyo malalim to. Pero, ibig sabihin nito, humawa ka ng mahigpit. It means to cling tightly without giving up, without being shaken by circumstances. So, talagang naman natin, ang ating matibay na anchor and rock is Jesus Christ. So, whatever we're going through, we can always cling tight to the Lord. Well, actually, it's not us who cling tight to God. It's Him who holds us firmly. Diba? Kasi kung bibitawan tayo, kung tayo lang on our own strength, bibitaw talaga tayo. Pero it's the Lord that sustains us. Kaya tayo kumakapit ng mahigpit. Diba? The next, let us hold unswervingly to the hope we profess. So, the hope we profess is si Jesus. Sino ba yung pinapahayag ng faith mo? Diba? Si Jesus Christ. Yung kanyang promises, yung salvation, and yung pagbabalik niya. Yun yung ina-anticipate ng bawat Kristiyano. Actually, it's happening now, diba? Sabi ko nga, end times na. Lahat na nangyaring mga lindol, yan, yung mga bagyo, and yung mga nangyayari sa paligid that people are getting worse and worse. Yung ating corruption, diba? Aware naman tayo dyan. So, sino nakapanood ng huling diba? Yung recently na sinabi ni diba? Na, ang tawag nun? Ni Saldico, diba? So, magulo na ang mundo. And sinabi sa Bible, it will get worse and worse. We don't expect it to get any better kasi we're living in the last days na tayo. So, the reason we can hold on to, guys, it's not because we are strong, but because God is faithful. So, talagang ina-encourage tayo na mag-persevere. Ayan. For he who promised is faithful. Isipin nyo, di ba, pag pinangakuan kayo ng isang tao, possible, bihira talaga yung nagkikling, bihira talaga yung mapaninindigan yung pinangako. Mostly, di ba, napapako ang pangako. Pero si Lord, hindi. Di ba? Talagang pag sinabi niya, hindi man yan mangyari sa lifetime, sa timeline na gusto natin. But for sure,
He will fulfill whatever His promises. So, yun. So, meron tayong isa pa. Maganda rin to. Hebrews 11 verse 1. So, asawa ko naman mag-share ng devotion. Ano yan? Basahin mo na lang yung sa'yo. Ano magkampa ka? Mag-introduce pa ka? Sige. Kasi ngayon nyo lang nakita ang husband ko eh. So, in-invite ko siya para, kasi dalawa tong devotion na to. So, para mas maganda siyang Okay. Mas marami. So, ngayon, ang hihimayin natin na verses is more in Hebrew 11. And then, to-share ko lang sa inyo what my reflection here is, so, ngayon nga, kung basahin nga natin yung verse 11, verses 1, na if you have your Bible, so, sabi nga dito is, faith is confident in what we hope for and assurance about what we do not see. Okay? So, these verses remind us or me na kung ano po ang talaga ang ibig sabihin ng faith or yung totoong pagtitiwala sa Diyos. So, observation ko dito is habang binabasa ko yung verses nito, dalawang bagay ang tumatatak sa isipan ko. Una is yung faith is confidence in what we hope for. Ibig sabihin, may kumpiyansa tayo na tutuparin talaga ni Lord ang Confidence pangako is niya. talagang parang matik yan. Parang sure ako dyan. Ganun, tiwala ka. May confidence. Yes, so kahit hindi Kumpiyansa. siya nakikita, ginagawa na ni Lord yun. Okay? Pangalawa is, faith is assurance is about what we do not see. Okay? So, ibig sabihin, so kahit walang physical evidence, kahit hindi pa malinaw ang nangyayari, pero dapat natitiwala po tayo. Okay? Kilala naman natin yung character ni God. Okay? So, yung faith natin ay hindi bulag. It's based on who God is. So, dahil nga dito, kaya nating tumingin tayo beyond our present situations o kumapit lang tayo sa ating future. Kasi, meron siyang hinahanda. Diba? And, to my application here, sa personal na buhay ko, so it's remind us na kahit hindi natin nakikita ang sagot, gumagalaw si Lord behind the scene. Like a simple, lahat namang sinang ginagawa natin is we're acting as a faith. We're practicing our faith. Like for example, we go to this place, kunyari SSS. Hindi mo alam kung saan lugar nun. Pero pinapunta ka doon. Kasi pupunta ako doon. Di ba? And then, meron naman tayong idea where to go from. Gagawin na lang natin ano yung part natin, di ba? Sasakay tayo ng jeep. Ng mga ginagawa natin, yung mga decisions is act of faith yun. As for me, Every day is an act of faith talaga. Decisions. Kaya napaka-importante na kapag naka-align ka sa Panginoon, sa word niya, yun yung direction mo eh. Kasi guys, our life is made up of our life is shaped by our decisions. So kung hindi tayo naging wise or we do not consult God sa mga gagawin natin, especially na wala tayong leading ng word niya or hindi tayo led by faith, talagang mangyayari is failure talaga in puro talagang disaster talaga. Kasi based on our experience, kapag pinangunahan mo si Lord, ikaw ang nagmaniobra ng buhay mo, ang daming consequences talaga. Kaya everyday is talaga. You should always choose faith in everything over emotions din, ganyan.
sa mga doubts Yeah, mo. nandun naman talaga yung faith na ginagawa. Pero may times na talaga, umiiral pa rin yung mga natin, yung mga decision making natin sa base sa tingin natin. Pero yun nga, no, kumikilos pa rin si Lord kung ginagawa lang natin kung ano yung dapat natin gawin. So we're practicing our faith. Yes. Yung mga ganun na bagay. So to wrap up, anong pinaka encourage mo sa mga kapatid natin na Yun lang guys, no. For us is our takeaway here is papracticein talaga natin almost everyday yung faith natin. Yun kasing faith ang object kasi ng faith natin is si Lord Jesus, di ba? And then, sabi nga doon is faith without work. So kung hindi natin ginagawa din, so hindi rin gagalaw si Lord, di ba? Para ka lang si Juan Tamad na hindi bibigyan ni Lord nun, pero wala kang ginagawa. Di ba? Hindi gagalaw si Lord nun, di ba? So, dapat faith with action din. Kasi you don't know what the Lord what God doing. Pero ginagawa mo lang yung part. So, ayun. Ako naman, talagang yung mga na-mention ko last time, na it will really take a lot of courage and strength and humble heart talaga. Yung, sabi ko nga sa inyo, alam naman ni Lord, He understands what we are going through. He's just waiting for us to come to Him talaga and mag-humble tayo. Kasi, paano tayo matutulungan if parang sa doktor, pag nagpa-check up ka, kailangan sabihin mo lahat ng sintomas mo. Hindi ka pwedeng magtago ng karamdaman mo kasi paano ka magagamot. So si Lord, huwag tayong mahiya, huwag tayong magtago sa Kanya ng mga nararamdaman natin, kabigatan, mga pinagdadaanan. Kahit yung mga si Aldrin, yung mga rants natin, yung mga sama natin ng loob sa nangyayari sa atin, si Lord hindi mas-surprise marinig yan. He's always waiting na i-cast out ba natin sa kanya lahat ng mga problema natin. And yun, it will really take faith lang talaga, faith over fear. And sa circumstances natin, lagi nating piliin talaga na to have na si Lord talaga yung unahin natin. So yun, sana po ay naka-encourage sa inyo yung devotion today. So kung meron naman kayong kakilala na alam niyo kailangan makarinig ng gantong encouragement, huwag niyo pong kalimutan i-share yung videos. So, let us continue to spread the word. Ang purpose po nitong platform ko is to share Jesus and to be an encouragement sa lahat na maging salt and light. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, pinaka-importante is yung relationship kay God na sa lahat ng pinaka-importante is na that will last forever. So, yun lang. Thank you. Thank you, God guys. bless. God bless. Have a nice day.